Salamat sa kinabuhi nga imong gidugang kanamo. Salamat sa kusog usab. Salamat sa kagayunan that we can freely hear your message. We can freely worship you. We can freely praise you, God. And Lord, we pray that you will continue to bless your people. Bless us with the spirit of understanding. Let your anointing will flow and overflow. That your words, oh God, can be able, oh Lord God, to penetrate in the hearts of your people, transforming your people into glory to glory as what you wanted us to become, oh Lord God. Continually cover us all with your precious blood. Bless everyone gathering together to hear your message today, oh God. In Jesus' mighty name we pray. And everyone will say, Amen. So please be seated. Now the message of God this morning is about when wealth increases. When wealth increases, kung ang mga panalangin mo dagaya or mudaghan kay kanang na ay pahimangno na si Lord daan. Nga dili kuno dapat nga magkinabuhi ta pinaagis pagpanglupig or ang atong ibutang atong paglaom nga wadato ta pinaagis pagpangawat. Kaya na may gusto gid mo dato na gid kay di magpalupig kay halang ako mga classmate ang ako mga friends ako silingan nang asinso na sila na ulaw mo kaayo nga nagpabilin ko sa pobrehon halamang lupig na lang ko halamang ngawat na lang ko anyway di lang ko magpa sapun. Hello, but ingon ni Lord, if your wealth increases, don't make it the center of your life. Nag-ampo man jud tang panalangin ta ni Lord, di ba? Amen ba? Nag-ampo ta nga, kung unsay ana ka nato karon, madungagan pa mo increase pa. Dili man nasayop ka ingon pa sa pulusi dino as and it shall be given. Diba? Kato ganina to sa discourse si Jacob, wala niya buhi ang Ginoo. Kung wala siya ningon nga, panalangin is ako, kaya nata pa kabuhian. Hello? Grabe siya no? Grabe siya ka maisugon. Ang Ginoo ay ang gigunitan. Na gusto Ginoo musibat na buhian din siya. Gunitan wag ay ni Jacob. And siya, di ta kabuhian kung di ko niyo panalanginan. Oh, di panalanginan gid si Jacob ni Lord. Pero nakabalo si Lord. Gigunitan ng hawak. Gigunitan og ayaw ni Lord ang hawak. Nabikin ang hawak ni Jacob. Pagmata niya human at pag-istorya sa Ginoo. Kuha na siya. Nalain na ang ipaminaw sa iya kuan sa iya lawas kay nakabalus pud ang Ginoo. So when wealth increases, don't make it the center of your life. Kung mudato na ganita, mudagaya na gani atong panalangin, nagpasidaan na si Lord nga ayaw na imo ang sentro, nga muon na lang gid imong focus nga yung panalangin, di nakakasib ba kay basig kawaton, tulison ka, ibantayan nimo. Amen. Don't make it the center of your life. Ayaw himua nga sentro nas imong kinabuhi ang panalangin. Kay kanang panalangin, secondary ra na. Ang blesser mo oy primary. Amen. Ang panalangin, mahanaw, kawaton, maut-ut, nagiton. Pero ang blesser, nga Ginoo, walay mo kawat, dili mo sibat, dili man, biya na to, di mo biya na to. So nagpadayag na gid siya. Let's see the ESV on that. Ingon pas ESV on that, put no trust in extortion, set no vain hopes on robbery. If riches increases, set not your heart on them. And siya, yung ibutan yung pagsalig sa pagpanglupig. Or, magbaton mo paglaom sa walay pulos, pinagis pagpang-robbery or pagpang-hold up. Kanina, gamit sa ESB is robbery. Sa NLT is stealing, pagpangawat. If riches increase, kung mo daghan na ang panalangin, set not your heart on them. Kabalugid si Lord, nga naay uban gipanalangin na nakilang kasing-kasing na focus sa panalangin. Dito na nag-enjoy sa panalangin. Gi-enjoy na gid ang panalangin. Wala na gid sila. Una-una sa blesser. Dito na gid sa riches or blessing. Ay, isimong sentro. Nga naman.
dili malipay si Lord nga mo na atong buhaton. Kay kanang panalangin lagi mahanaw. Mahanaw gid siya. Pwedeng now dayon mahanaw kung tugutan ni Lord. Imagine katong kangho halos diretso tanan. Hello, pila ka tuig tong pagsanay. Pila ba ka tuig mga anak? Pila ka bulan mga anak? Pila ka tuig apan misanay pila ka thousands. 7,000 kuno tong iyang mga karniro. Nagka-14,000 na pagkapuan gipilo-pilo ni Lord. Pero wala gid niya gihimong sentro ang iyang panalangin. Pagka wala atong tanan, wa siya nahugnoen siya nga. Natawo kong hubo, mawala po kong hubo. Kaya wala man nagisentro ang iyang kasing-kasing sa mga panalangin. Hello? Gipiyan lang na ni Lord ang panalangin. Kung kapiyalan, bata kabaluta mo manage ang nagdiba. Hello? So, ingon pas, sa pulong sa Ginoo, di na to isento sa itong kasing ka. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. And there's Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Those who love money will never have enough. How meaningless to think that wealth brings true happiness. Napadayag yun ang Biblia. Nakatuko nun ay gugma sa salapi. Will never have enough. Di gid ka matagbaw kung igugmaon ni mong salapi. Di siya ka matagbaw. Munang, maginan siya ka karong 500, asa na, 500 pesos, aso doon ni mo, ala, gunan ako 600, 1,000. Ay, 1,000, ala, ako na pong goal nga mag-increase sa po ni. Hello? Kay gusto na ka nga, mudagkan pag mong sapi. Those who love money will never have enough or will not be satisfied in that ESV version. How meaningless to think that wealth brings true happiness. Wala, Joy, pag bulos ko maguna-una ka, nga ang bahan di maghatag ni mo tinuod nga kalipay. Kagul-ana noon. Kaya mayon ka, asa na po nako ni tapidi. Nakatuod, karabang kawatan, aning dapita, ibalhin na po nako ni. Asa ka na ko napigi ning yapi, basig magtulpan ni. Asa ka na ko ni-invest. Diba? Tekan kaayo mga huna-huna sa nga kanang makapabatter nimo kay ang tinuod kuno nga kalipay dili sa mga butang kundi gikan sa naghatag sa butang. Mao ang Ginoo. Hello. Diba? Kato si Lazarus o the rich man. Opposite kay sila. Ang rich man luxury everyday, luxurious life everyday. Kung maingon siya, mamahaw siya, anang dapita, nga mahalon pagkaon, pwede siya kaysa nang kay nagsubra-subra ang kwarta. Maingon siya, dito siya matulog atong dapita, kay giigang siya for 30 minutes daw siya dito, bisan pagtagpila, ang environ, why problema? Pero si Lazaro, di sa gusto niya mo kaon, igo lang gid siya, mo desire. Di gid taon siya kakaon. Gusto siya, nga wala na abog kay dito ra bisa sa ganghaan pulos itan abog ang iyang nasibot. Pero unsa nahitabo? Unsa naaday kang Lazarus? Wala man siya butang. Pero ang pinaka-importanting bahandi, ang pagtuo mo ay nakahatod niya nga nasa lunas langit. Amen. Hello. Walay butang si Lazarus. Because let's always remember this verse. 1 Corinthians 13:13. Let's always remember this verse para masabtan nato unsa day dapat ang atong ibutang sa atong ibutang sa atong mind. 3 things will last forever. Tulo ka butang ang mulungtad sa walay katapusan. Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. 3 things, tulo ka butang lang ang mulungtad. Dili kay sakyanan, balay, kwartas bangko. 3 things will last forever. Tulo ka butang nga di mapalit og sapi. Ang lungtad sa way katapusan. Pagtuo, paglaom, o gugma. Apan ang pinakalabaw aning tanan, ang gugma. Muna nga nakabatud og luna si Lazarus. Nga katandem niya ang rich man sa story sa Luke chapter 16. Wala siya'y butang. Bisag tinidor siguro, nagtinamotro siguro to. Unsay naan niya?
pagtuo ra gid paglaom ug gugma, nga bisan nga na yan kaimtang is wala siya nag-self-pity. Walay parente nga ni comfort niya, walay relatives or asawa or anak baka mama baka papa nga naka-record nga niduaw sa iyang pagkasakit. Pero ang Ginoo iyang gilauman, di saligan mo ng pagkamatay niya, naagid siya lunas langit. Hello? Amen. Always remember this, make this as your memory verse. Nga dili di ay mga kabtangan, dili di ay alahas, dili di sakyanan, dili di investment ang maghatag og kalungkaran. Nga stable na ta, kung retire na ta, nga kung magkinaunsa ang kalibutan, bisan pagdaghan kag kwarta naa sa bangko. I already reminded you this. Kung daghan mo kwarta, ayaw ginang i-deposito sa bangko tanan. Pag ingon sa bangko nga sirado, bisan pag ikaw number 1 nga big depositor ana, kung ingon sa sirado di ka. Unsa man ni pag-withdraw, kung ingon ang taga-bangko, di na ko siradan. O di na ko abrihan. Kay pa-close. Wala ka. Be wise enough. Hello? Oh. I'm not discouraging you, inako. Ayaw ihurot sa bangko butang. Be wise enough. Hello? Nga naman, aron na kay makuot in times of emergency. Hello? Walang uban nga sila. Wala ko nagkuan sa bangko. Nag-collect ko alahas. Kay kung kinaunsa, way magpahulang ni mo kwarta, makaprinda kag alahas, automatic na kay kwarta. Hello? Nabalik ta. Atong at Ecclesiastes chapter 5 verse 13. Ecclesiastes 5:13. There is another serious problem I have seen under the sun. Ingon si Solomon. Napailain nga seryoso nga problema nga ako nakita ilalom sa adlaw. Hoarding riches harms the saver. Kana. Utang ni kanina. Sa gani bisay sa hoarding, kanang imong tipigan ang mga bahandi. Katalagi magtutog bangko sa investment din ka, maniguro ka. Hoarding riches harms the saver. Expect nimo nga dako na kag interest imong kwarta, dako na imong kwarta didto. O ana, imong gipatulog imong kwarta didto, gideposito ni imong kwarta, gi-invest ni imong kwarta didto para mo daghan. Harms the saver. Hello. Muna yung sige na ayaw pagtigubahan din ng kalibutan nga dito na focus. Do not make it the center of your life. Nga dito na focus, di asa ka na kung ikuan. Asa, yawa dyan kay, nakapuliki kag asa ibutang nga, yawa dyan ka kabutang para sa Ginoo. Muna wate na himutang. Hoarding riches harms the saver. Makahatag og harm sa saver kung magkuantag mga panangit. Tanawa tong in the story sa New Testament, if you remember, dato, pati dato ingon din siya. Oh, kalag. Daghan na kay kaog. Daghan na kay konsumo. Puno na iyang barn, iyang budiga. Puno na budiga. Kakugi siya, nag-harvest na siya. Puno na budiga sa ato pa. O puno budiga. O sa mga dato pa. Grabe ng kwartas bangko. Sa mag-auma, yung budiga puno. Sa syudad, daghan na siya kwartas bangko. Ingon pas Ginoo. Hoy, buang-buang. Wa ba ka nasayod? Nga karong gabi, waon na nako imong kinabuhi. Nagtigong siya bahandi sa budiga para sa iyang future. Naniguro siya para sa kagalingon. Nga, lawas. Wala na gipaniguro iyang kalago espiritu. Ingon sa Ginoo, buang-buang. Karong gabi, waon na nako imong kinabuhi. Kinsa may mo kaon, anang imong bahandi. Kinsa may mo panunod, kinsa may mag-enjoy, anak. Di sa gobyerno, kung walay last will, asa pa ingon galing mong orta sa gobyerno. Di po na imo maklaim kung walay mga beneficiary nga na isaktong papilis. Dugay pa imo maklaim. Pero sa Ginoo, dili dugay, dili lisod. Now let's proceed to Ecclesiastes 5:19 to 20. Ecclesiastes 5:19 to 20.
And it is a good thing to receive wealth from God and a good health to enjoy it sa. Usa ka maayong butang nga makadawatag panalangin, bahandi gikas Ginoo ug maayong panglawas aron i-enjoy nato. To enjoy your work and accept your lot in this life. This is indeed a gift from God. Isa-isa gid ni Solomon. Nga maayo man jud ning bahandi ug maayong panglawas. Ay man na mag-enjoy ta sa atong trabaho ug madawat nato ang bahin sa kinabuhi nga atong giaguan. Kining tanan gift from God. Ang blessing, ang wealth, gasa ra na gikas Ginoo. Gasa secondary. Ang importante ang naghatag og gasa. Amen. Hello. Ayog taga-ig more importance, ang lesser ra ang importance. Hello. Dili pwede, sa tayo sa prinsipyo sa inchik, don't give them fish. Teach them to catch fish. Ayaw sing tagaig isda. Tudlui sila nga makagat-on og pangisda. Ayaw sige tagaig kwarta. Tudlui sila nga kabalo sa mangita og kwarta. Amen. Hello. Kaya magtinapulan sa tuig karon. Sige ayuda ang gobyerno, sige ayuda ang gobyerno. Puro peace, puro peace, puro peace. Ang ending nagka-trouble na. Para sa mga bata to, sa assistant para sa ilang education. Ang okay nagamit sa uban nga maayo. Ang uban nga kalug-kalug na og utok. Ang mga bata nag-antos, ang ginikanan mooy nagpahimulos. Hello. Ang bata di pulata, way kaon, walay balon. Ang papa o mama, pirti nila palit sa shabu. Kinanglan kabaluta mo, manage. Kabaluta, mag-value sa blessing. Amen. Ang intended anak, para gyud anak. So, let the blesser be the center of life, not the blessing. Let the blesser be the center of life, not the blessing. Because blessing is coming, blessing is coming from the blesser who is God. Ang panalangin, gikan sa Ginoo, nga, tigpanalangin. And matod pa, ang ang bahandi is a blessing. It is God's gift. It must be managed well. To manage it well is God's will. To manage well the blessing or riches is God's will. Ang pag-manage sa panalangin is kabubuton sa Ginoo nga ma-manage na ayo. Like for example ka Joseph. Gipadaygan na si Pharaoh nga naay sa to katundam ko niya ang tampok nga pito ka baka gikaon sa niwang nga pito pud ka baka. Naggupot ang panahon na unsay meaning ato. Wala gyud naka-interpret ang mga magicians sa Egypt. Here comes nga ang kauban ni Joseph sa prisuhan nga naka-interpret sa damgo sa iyang kauban nga piniriso ug nabalik sa iyang iyang trabaho sa kanang hari ug naabot nga ang hari na bother sa iyang damgo. Nakadumdum to siya. Sala, na ay makatabang sa imong damgo mahal nga hari. Si Joseph nga kauban ako sa piniriso o sa prisuhan. Sumutungga, gipagawa si Joseph, gialutan, gihinduan siya, aron presentable, o gisaysay sa ni Pharaon. Ang iyang damgo nga mo ni. Ingon dayon si Joseph. Mahal nga hari, mo ni ang mensahe sa imong damgo. Ang pito ka tambok nga baka, nga gilamoy sa pito ka niwa nga baka, kanang pito ka tambok nga baka, mo ang pito ka tuig abundansya. Apan ang kabundansya, lamoyon sa pitupod ka tuig nga kagutom. Busa, ang ako ika-advise nimo mahal nga hari, nga magpili kag kapiyalan, nga muhandol sa abot sa pito ka tuig abundansya. Aron dili makabsan sa pito ka tuig nga huwaw, nga severe gid kaayo nga huwaw. So, when wealth increases, we have to manage it well because it is God's will to manage it well.
Hello? I-manage na tong ayo. Dili kay pataka lang tag pamalit, nagsubra na ang sakyanan. Sige, babad sakyanan kay ano. Ay, akong kumpare pitinaghana, di po ko palupig. Diba? Palit siya og malon na TV. Dako din na TV akong palitong. Dili, di pwede. Because life is not a competition. Hello? For the godly people, life is not a competition. Dili, maglumbaay ta. So, to, this is indeed a gift from God. Ang health, ang wealth, ang kalipay, gift from God. Kay gift man na ni Lord, atong ampingan. Gasa. Ampingan. Hello? Now, let's have this. Genesis chapter 28, verse 20 to 22. Genesis chapter 28, verse 20 to 22. Then Jacob made this vow. Atong kining story sa Genesis chapter 28, muning panahon na nga diin si Jacob is istorya sana kining gipanalangin na naman si Jacob ani sa aran sa Ginoo nga ipanalangin nan siya. Umatod pa sa pulong sa Ginoo, nagdamgo man siya dito sa dalan paingon siya sa iyang angkol nga si Laban. Na nagabian man siya sa dalan. Pag kagabiin na sa dalan, dito siya natulog. Unya, ang sa to yung online niya, ang iyang online is bato. Genesis chapter 28 verse 18 sa ta. Genesis chapter verse 18. 18 bato. Okay. The next morning, Jacob got up very early. He took the stone he had rested his head against, and he set it upright as a memorial pillar. Okay, dito sa 11 sa data, dito ko gipangita. Genesis chapter 28 verse 11. At sundown, pagkasalop nas adlaw, ato pag-ingon si Jacob sa iyang angkol, kay gipalayas lagi sa iyang mama, kay nag-away lagi si, nagbikil si Jacob o si Esau, nga iyang katwin. Pagka salop nas adlaw, nga nagbakta siya pa sa angkol, nagagabiin na, nipahulay siya sa dalan. And then, he took the stone he had rested his head against it. Kana nga istorya. Nagabian siya sa dalan, so nitulog na lang siya dito. Ang iyang giunlan sa to, gikuha niya ang bato, o bato pa iyang giunlanan tong bato. Nang sa galain ba, nang kita mga tatagunlan nga humok jud kaisanan, una si Jacob gatumang bato. Because this rock here is not an ordinary rock or ordinary stone. That speaks of Jesus. That speaks of the Lord in the as we compare it in the New Testament. Nga kung naakay problema, kung naakas, dapit nga awaaw, dapit nga makuyaw, imong ipaurara imong ulo des Ginoo, imong hunahuna, ipauraray des Ginoo nga Lord, ikaw ang protector. Amen. Hello? He took the stone here had rested in his head again, and he set it upright as a memorial. Verse 11 sa dito sa verse 11, 28 verse 11. 11. Nakakita siya bato. He found a stone to rest his head. Kana to i-capture. Atong dapita sa dalan. Ngit-ngit na. So niunda na siya baktas. Nakita siya bato. Unya iyang gipahulay ing giunlanan ang maong bato and lay down to sleep. Unsay pasabot ana? Sa panahon niya sa kakuyaw, awaaw. Imong ipahulang imula, imong utok, imong hunahuna nga Lord, ikaw akong magbalantay. Walay makulang nako. Kaya sa bambuang nga itong kawana o bato nga iyang giunlan, nga makita humok nga unlan. Because that's the meaning. Itugyan sa ginamong una. Di nakakatulog ka, gawin basig na, tigrihan ni, naibitin, ani pagkapatayan ginako. Imong kuan imong hunahuna. Imong itugyan ni Lord, nga Lord,
kanimo akong salig ang tanan. Ikaw akong magbalantay, walay makulang nako. That stone. Katong panahon ni David, stone gapon to siya gamay. That speaks about Jesus. Pag-abot sa abot ni Moses, rock siya nga nigula ang bato, and that rock was Christ in 2 Corinthians na 0 to. Okay. Now, Genesis chapter 28 verse 20 to 22. Pagkamata na ni Jacob atong buntaga, naghimo siya panaan. If God will indeed be with me and protect me on this journey, paingon siyang angkol kay dito siya paingon, He will provide me with food and clothing. Kung iyang pagbuon ang akong pagkaon o bisti. Next verse. And if I return safely to my father's home, kana, nya kung makabalik kog balik sa akong papa, sa panimalay sa akong papa, then the Lord will certainly be my God. O ang Ginoo mao gid ang akong Dios usab. Verse 22. And this memorial pillar I have set up will become a place for worshiping God. O kining mao nga kining usa ni pillar or sa tibisa sa pillar? Pusti. Oh. Mahimong dapit sa mga pagsimba, and I will present to God a tenth of everything He gives me. Naad na siya na maghatag siya ikanapulo sa Diyos kung panalangin. Wa pa siya nagsugod, pero nagsugod na siya og panaad nga kung panalanginan siya, muhatag siya bahis Ginoo. When wealth increases, do not forget to share God. Amen. Kung panalanginan ta, ayog-yog limtig bahin ang Ginoo. Kay siya gyud dapat tagaagbahin. Kay kung di nato sa tagagbahin, pareha kung di nato tagagbahin atong kuryente, burn out kita. Di nato bahayan atong sana atong tubig, wa gitay tubig. So kung di nato bahinan ang Ginoo pod, burn out pod atong kinabuhi. Wala poy tubig, wala nada. So when wealth increases, share God's portion. Amen. Bahinig yun ang Ginoo, kaya nga pa sa pulong sa Ginoo, ihatag sa iya ang napulo o mga halad, kay iya daw kunong badlungon ang mga tunglo, kay mao ginaang saad sa Ginoo. And then, matod pa sa pulong sa Ginoo, then the next nga verse ato tan-awon. Okay, Genesis chapter 28 verse 13 to 15 na ay covenant si Lord. Genesis 28 verse 13 to 15. Di ba nakikita man si Jacob atuog, nakakita man si Jacob atuog ladder, ang anghel sa kanaog niya tumoy sa ladder na ang Ginoo didto na sa ibabaw. Unya ingon sa verse 13. At the top of the stairway stood the Lord and He said, I am the Lord, the God of your grandfather. Ako ang Ginoo, ang Dios sa imong apuhan nga si Abraham. O ang Dios sa imong papa nga si Isa. The ground you are lying on belongs to you. Kanang yuta nga imong gigdaan imo na, I am giving it to you as your descendants. Ako nang ihatag kanimo para sa imong kaliwatan. Next verse. Your descendants will be as numerous as the dust of the earth. Ang imong kaliwatan sama kadaghan sa abog sa kalibutan. Grabe, patingdakan ang abog. Ang abog, may daghan. Abog or balas? Abog. Abog ba? Balas? Ang abog kay, grabe man, pero ang balas, pating, balas. Daghan sila no, balas o abog. Sa pinakadaghan. They will spread out in all directions to the west and the east, to the north and the south, and all the families of the earth will be blessed through you and your descendants. Nagisgot na og pa nalangin og ang kaliwat mo daghan. So kung ang kaliwat mo daghan, kinahanglan og panalangin. Kay unsaon man pag-survive sa kaliwat kung walay panalangin. Di ba? Next verse. What's more, ingon si Lord kang Jacob, I am with you. Ubanan tajud ka. And I will protect you wherever you go. Kanindot anak ng sabutan, no? O labaw sa tanan. Napay dugang nako, Jacob. Ubanan ta ka, proteksyonan ta ka, bisag asa ka paingon. One day, I will bring you back to this land.
Usa ka adlaw, ibalik ta ka pagpadala aning yuta. I will not leave you until kana. I will not leave you until I have finished giving you everything I have promised you. Di ta kabiyaan hangtod di nako mahatag tanan ang akong gisaad nimo. Hindo ta ana, kaigdos digid siya mao pakya sa iyang mga saad. Bisag dugay dinang tumanon. Kay gipadugay, kay iyang gitestingan ta kung makalaong batag makasalig nga iya tong tumanon. Amen. Kay kung watay pagduha-duha, malipay si Lord ana. Di kita magduha-duha. Ayaw gyud og pagduha-duha. Kay kung magduha-duha ka, dili gyud may mong posible ang gisaad sa Ginoo. Kaya I will not leave you until I have finished giving you everything I have promised you. Kung mudaghan na ang panalangin, kining bersikuloha, kato ganina, do not forget your land. Do not forget your parents. Kung mudato na, ayog limti gini ka na, di na ko matunik, mauna ko kay pobre kay ito sila. Naibari nga na, kailan magtawin nga na? Kita kailan magtawin nga na? Ingon si ay asa na Jacob dinhi sa verse 14. Balik ra ka sa imong sana imong ginikanan ay sa imong gigikanan. I will not leave you until everything I commanded you will come to pass. Okay. Now let's go to Genesis 30 verse 25 to 26. Genesis 30 verse 25 to 26. Soon after Rachel had given birth to Joseph, Jacob said to Laban, "Please release me so I can go home to my own country. Let me take my wives and children, for I have earned them by serving, and let me be on my way. You certainly know how hard I have worked for you." Okay. Okay, verse 25. "Please release me so I can go home to my own country." Gipanalanginan naman si Jacob anig yun pag-ayo. Pero ingon ni Jacob nga naranghid siya sa ugangan nga ira kong angkol nga ipa-release na siya para mo go home to my own country. Kung panalangin na nata, dili ta mo limot asa ta nagikan mo balik ta. Di na ko balik dito kay pobre kay itong dapita. Hello? When wealth increases, don't forget where you came from. Don't forget your family. Balik sa iyang, gikan kay ta ang pamilya. Okay. Sumatod pa din soon after Rachel had given, Jacob said to Laban, "Please release me so I can go home to my own country." Kinanglan mo ulit ta. Mabakita tas atong ginikanan, di ka maglikay-likay na, di ko balik dito hikay. Ila kong kuninitan og pangayo. Hello? Please release me so I can go home to my own country. Okay. Now let's proceed to next verse. Let me take my wives. Banon ako ang akong mga asawa. Okay, puro di pa to dakan asawa ha. Isa pwede di dakan asawa no. Ato panahon na. Banon ako mga anak, for I have earned them by serving you, and let me be on my way. You certainly know how hard I have worked for you. Please listen to me. Laban replied, "I have become wealthy, for the Lord has blessed me because of you. Tell me how much I owe you. Whatever it is, I'll pay it." Okay. Ngano kuno di panalanginan si Laban tungod ni Jacob. Pero ang problema ani, si Jacob gimaruan ni Laban nga uncle. So when wealth increases, do not take advantage of others' diligence and kindness. Kung mudato na ta, kay kaning panahon na kong kabalmos istorya, si Laban maro-maro po. Kapila na niya gibinuangi si Jacob. Ingon siya. Kining kapila na nagibalik-balik o gibinuangi si Jacob.
Tanawon sa nato or masabtan na to makita junit yung ebidensya. Genesis 31 verse 6. Genesis 31 verse 6. 6 to 7. You know how hard I have worked for your father, ingon si Jacob sa iyang papa ay aban asawa. Kabalo ka, grabe pag-antos nako sa imong papa. But he has cheated me. Iya kong ilimbungan, changing my way just 10 times. But God has not allowed him to do me any harm. Gipanananginan si Laban sa Ginoo tungod ni Jacob. Pero si Laban nga nag-increase ang iyang wealth is not minaro. So when wealth increases, do not take advantage of others' diligence and kindness. Kadtong nagpadato nimo, ayaw og i-take advantage ang iyang kakugi o ang iyang kaayo. Na may uban, nga pay muslan ang kaayo o kakugi para lang siya mo dato. Ito ni dato na kunong inchi. Ingon daw tong iyang worker. Sir, ni dato naman ka. Sir, di na punta maglugaw-lugaw. Kadto na pong hard food. Ingon ko ng inchi. Nga na. Naanad na taglugaw. Ipadayon ng lugaw. Sa pagsugo sa business, lugaw-lugaw. Judwa, jud kuno to'y. Ha? Kuan, pero may lugaw kuno ang pagkaon. Sa diyang ni dato nag-ayog insi. Ingon na kuno tong Pinoy nga iyang suluguan. Sir, pwede nga. Di na paglugaw atong pagkaon. Dato naman ko ko, sir. Ingon ko ng insi. Naanan na talugay. Utuhon pa. Hello. Oh, di na nanggad ka. Di ka pa birthday, pasalamat, pero gusto pa birthday. Hello. Diba? Yung sa ulo sa Ginoo, kinanglan di na to i-take advantage ang diligence and kindness na tao. We should not be able to do it. Kaya nga naman, masuko sila. Amen. Huh? 10 times, maruan si Jacob ni Laban. Nag-increase ang wealth ni Laban. Ug nahimo ng kalaban si Jacob. So kung daghan na ko ng panalangin, di ta mag-abusa. Sa gihimo, sa Ginoo, gigamit sa ino na panalanginan ta. Amen. Amen ba? Hello? Mauto nga si Joseph sa din ipanalanginan sa Ginoo o wisdom nga ingon si Joseph, mangari mangita ka og kapiyangan nga kung moabot ang abundansya, tigumon gyud to ang mga abot. Ingon ay mahari, ikaw ang akong piyalan, Joseph. Kay ikaw ang ipadaygas Ginoo, ikaw akong piyalan. Og nahimo nga nagbalampuson, tinuod man, wa gid naggutmi ang Egypt. Tungod kay, kung mag-increase ang wealth o kabaluta mo manage, di ta mahugtan. Hello? When wealth increases, as we manage it well, because it's God's will to manage the riches or blessing well. Hello? Di na to ipahinambog pa ito ganina. Oh, kalab, daghan na kaog, pagkaod, nas budiga. Ay, nagkabala ka kalab. Kay di na magutman, magguguto man ang kalibutan na anak kay kaunon. Ingon ang Ginoo. Hoy, buang-buang, karong gabi una, waon na ako imo, kinabuhi. Kay dito naman ang center sa iyang. Una-una, pabatay siya, mabuhi na ko. Pero naapad iyang kalag, o espiritu kinangnan mabuhi. Okay. Now, last na gina, Genesis 31 verse 14 to 16. Genesis 31, 14 to 16. Kani, wakit na manage ni Laban ang iyang panalangin. Leah o Rachel, Genesis 31 verse 14. Rachel and Leah, di ba si Rachel og Leah igsuon na sila. Ang ilang papa si Laban. Si Rachel og Leah magsuon. Na imong asawa ni Jacob. Rachel and Leah responded kang Jacob kanisa nga mamiya tas ang papa, madto tas among na. That's fine with us, ingon sila. Sige, okay, may anak imo decision, Jacob. We won't inherit any of our our father's wealth. Anyway, sige, muuban namin nimo, Jacob, kay wala namin mamadaw-daw sa bahandi sa among papa. Kay ngano giunsa man sa papang bahandi nga didaghan namang tato. Tanaw na to sa verse 15.
He has reduced our rights to those of foreign women. And after he sold us, he wasted the money you paid him for us. So don't waste your wealth increases. Don't waste it to satisfy your lust. Kung ang panalangin mo daghan, ayaw kini og kanang ayaw kini usiki pinaagi sa pagtagbaw sa imong unod. Sa to ingon si Leah og si Rachel nga wala na mi mapanunod sa among papa. Kay ang tanan niya nga mga panalangin, iyan ang ibanghatag sa iyang mga babae para sa iyang lust. When wealth increases, don't waste it to satisfy your lust. Ay, uba na, sige, dato na ka. Bisag kinsa ng babae. O laki po, babae po. Bisag kinsa ng laki akong bayaran. Hello? Ayaw gamita para pagtagbaw sa imong unod. Pagtagbaw sa imong kaugalingon nga kalipay. Iyan namin gitwaan ng katungod. Matod pa. O iyan nang gihatag ang iyong bahandi sa mga foreign women. And after he sold us, o gibaligya na ganit niya nimo. He wasted the money you paid him for us. Kay iyang sayangan ang kwarta nga he wasted the money you paid him for us. Di ba? Gibayaran to ni Jacob. Iya tong gibayaran si Jacob o si Leah. Asa na si Rachel? 14 years ang pag-antos. Next, verse 16. This is the last verse, I think. All the wealth God has given you from our Father legally belongs to us and our children. Ang tanan ang tanang bahandi nga gihatag sa Dios nimo gikan sa among amahan legally belongs to us para unta to namo and our children. So go ahead and do whatever God has told you. So ang panalangin nilaban nga panalangin daghan iya lang giusik-usikan para sa mga babae, para sa iyang unod. Gi-center na sa iyong life, agay, ma-enjoy na akong unod, ani. When riches or wealth increases, don't waste it to satisfy your lust. Don't waste it to satisfy your flesh. Satisfy your cravings. Unsa man diha, ako ni hurot og inom. Ako ning hurot og kaon. Walag mamatay basta busog. Hello, di ba ingana? Ayaw. Manage it well. Pag manage it well, share God His portion, then take savings or sa investment. Shall we all stand and thank the Lord for His mercy? I'm not yet done, but it's time. Hallelujah. Glory to God. Oh, Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory to Jesus. Let's meditate on God's message. Pamanandong nga itong mensahe sa Ginoo igsoon, ay hindi padayag ka na ito. Nga kung mudato na ta, mudaghan ang panalangin, mudako na itong sweldo. Di na ito himuon nga center sa itong kasing-kasing. Di na ito gamiton sa walay pulos. Di na ito gamiton sa sa dautan. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory to Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Walay nalilong kanimo. Walay nalilong kanimo. Walay natago kanimo. Isang gihuna-huna ko pala, nasayran mo ng daan, kay wala pa ako na tao. Isusin mo na ang inabuhi ko, wala'y higayong ibulag ka na ako, ang imong mga mata. Di sana sa kumuha to ikaw, mabuban ka na ako. Di sana sa kumuha to ikaw, magsunod ka na ako. Wala ako'y mabuhat
na kung moabot ng grabing panalangin, grabing kadagaya, dili kami, O Diyos, maghatag kung dakong pagtagad, dili na mo himong sentro sa among kasing-kasing, Lord. Dili na mo gamiton sa kadautan, O Lord God, o kinanglan, mo look back kami sa among kinikanan, mo share kami sa among mga anak, mo share kami, O God, halos angay i-share, O God, kanimo sa mga anak o sa mga asawa, kaparintihan, O Lord, because you want us to share the blessing that you have given unto us. For us, O Lord God, hallelujah, nga makaobedya kanimo, kung dili kami kabsan, Ginoo. Silyuhi mong pulong sa ngabiling at dugo, nga dili na may mong sentro sa mong kasing-kasing ang mga gasang mga panalangin, kundi ikaw gayud, Lord, kay ikaw di ka kabsan ang panalangin mawala, apan ikaw di ka mawala, Ginoo. Kung kaso'y katapusan sa ngalan ni Jesus Christ of Nazareth, we pray, and everyone will say, Amen. Praise be to God. Hallelujah. Glory to Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah.